So gusto mo magkaroon ng big bike pero gusto mo yung madaling i-drive, komportable kahit mahaba ang biyahe at saka hindi ka mamumulubi sa gasolina. Baka ito na yung motor na para sa'yo. Silipin natin ngayong araw ang Bristol Assassin 400. Tara! Kitang-kita niyo naman sa looks netizens, nag-i-stand out talaga siya. At kung familiar kayo dahil nag 1 million views yung aking biniling first ever big bike na Bristol Invictus 400, ito yung kapatid niya na naked version. The reason why nag-Invictus 400 ako dahil gusto ko lang medyo humiwalay sa aking comfort zone. Pero kung gusto mo talaga ng something na madaling i-drive at saka hindi sasakit yung lower back mo pagdating sa mahabang biyahe, go for the naked version. At ito na nga yung ating entry point na Bristol Assassin 400. Kung makikita nyo, good looking pa rin ng bike na ito at super compact niya na kapag nakita mo siya sa personal, kahit hindi ka masyado matangkad, kagaya ko, ay kayang-kaya mong imaneho ang isang to. Dahil meron lamang po siyang seat height na millimeters. So at least my height is just around 5'4", kayang-kaya ko imaneho ang isang ito. At dahil upright yung seating position niya, unlike dun sa kapatid niya na Invictus, ay hindi ka makakaramdam ng pain sa lower back even sa mahahabang biyahe. Hindi ka rin ma-overwhelm sa kanyang bigat dahil meron lamang itong 149 kilograms na weight. So, good na good talaga for beginners. Isa rin sa mga nagustuhan ko yung kakaibang looks ng kanyang headlight netizens. Kung makikita nyo, very stylish and futuristic yung kanyang design. At the same time, nagustuhan ko yung pinakapagkakakabit ng panel niya sa itaas ng headlight. Ang lakas din ng dating of course na nakahiwalay yung kanyang mga turn signals na nakakapagpaad ng character sa motorsiklo. And dahil naka-LED lights na po tayo ay malinaw ito, lalong-lalo na sa madidilim na kalsada. Nagustuhan ko rin yung kanyang parang ventilation sa magkabilang gilid. Meron siyang nakahiwalay na fairings na medyo gunpowder metallic yung kulay. Tapos parang siya mayroong air intakes doon na nakakatulong of course para sa ating aerodynamics. May iba't ibang kulay na available neto netizens. Meron tayong green, orange, red, and brown. Alin sa mga kulay na to ang favorite nyo netizens? Comment nyo nga sa ibaba. Isa rin sa magandang feature niya netizens na nakikita natin sa mga premium bikes lang ay naka-inverted fork na po yung kanyang suspension sa unahan. Kaya mas maganda na yung feedback niya even sa mga bumpy roads. Nagustuhan ko rin yung style ng kanyang pinaka-fender sa unahan na naka-body color. And sa mga shocks naman niya, ay may nakakabit din na reflectors, added visibility sa atin at night. So, magtatanong naman ng makina, meron tayong dual overhead cam, twin cylinder, 8 valves, liquid cooled, kaya mabisa sa mahabang biyahe. Hindi tayo mag-overheat. 4-stroke, 371cc to be exact. And naka 6-speed manual transmission tayo. Plus, naka-electric start. Pagdating naman sa maximum power, we have 29 kilowatts at 10,500 RPM at mayroon tayong maximum torque na 28 Newton meters at 9,000 RPM. So, para sa kanyang torque and power output, makikita natin na sapat na ito para sa kakailanganin natin during our rides. Especially sa mga papasok pa lang sa big bike category, mararamdaman nyo na big bike din talaga yung minamaneho ninyo. Plus, naka twin cylinder, kaya hindi pa rin kayo mamumulubi sa gasolina dahil alam naman natin na sobrang lakas ng gasolina at halos pumapantay sa mga kotse kapag ka big bike. Pero itong isang to, kakayanin mo pa rin at hindi ka ganun mabibigla sa consumption. Dahil meron po itong 26 kilometers per liter na consumption. Halos doble lang yung magagastos mo kung galing ka sa mga 160cc na scooter or bikes. Napakatipid na to compared sa mga ibang big bikes na parang sumasabay na nga sa mga sasakyan yung consumption. So, if you're going to use it for rides, ay hindi ganun mabubutas ang bulsa mo sa gasolina. Sa braking system naman, naka-ABS na rin po ito both sa harapan at sa likuran at naka-Nissin calipers pa. Take note ha, kilala ang Nissin calipers pagdating sa braking system. Kaya reliable po ito pagdating sa safety natin during sudden brakes. Isa rin sa malupit sa kanya, bukod sa suspension sa unahan ay yung kanyang suspension sa likuran. Naka-mono shock absorber tayo dito pero ang malupit sa kanya ay naka-single-sided swing arm na po ito at makikita lang natin yan sa mga high-end at sobrang mamahalin ng mga motorsiklo. Pero itong isang to, yung high-end na specifications ay nilagay nila sa sobrang sulit na price point which is malalaman nyo mamaya. Sa gulong naman, we have 17 inches wheels at parehas na tubeless, 120/70 sa unahan at 150/60 naman sa likuran. For the fuel tank capacity, nagustuhan ko rin yung kanyang pinaka-decals to, nakapagpaad ng character na parang kakarera din talaga yung motor na minamaneho mo. And we have 13 liters of fuel tank capacity as well. Yung mga shapes and lanes niya, dun sa may pinakatangke ay they also pay attention to details talaga. For the seat, meron pa rin tayong nakalaan na upuan para sa pillion ride. And kagaya nga na sinabi ko kanina, naka-upright sitting position tayo. So, it's really comfortable naman. Isa rin sa mga nagustuhan ko ay yung design ng kanyang muffler. Napaka-sporty rin po nito. So, stock to stock ay napaka-forma na po ng tambucho ninyo. But of course, if you want something
something na mas may bibigay yung tunog na gusto ninyo, you can go for aftermarket exhaust. Bukod sa LED na mga ilaw, ay naka-TFT display na rin po tayo kaya sobrang vibrant at sarap tignan nung kanyang pinaka-display panel, netizens. And you also have all the information that you need during the rides. Pagdating naman sa taillight, netizens, super minimalist lang nung kanyang pinaka-taillight sa likod, pero nag-add ng character yung kanyang pinaka-fender sa rear part and yung kanyang turn signals as well. Plus, meron din tayong plate light para mas kita yung ating plaka. And reflectors din, added visibility at night. Nagustuhan ko rin na meron din siyang decals na parang lining doon sa kanyang magkabilang wheels. Nakakapagpa-add din ito ng style kapag ka umiikot na. And of course, added visibility na rin sa atin. Meron po itong wheelbase na 1,370mm at para mabigyan kayo ng idea sa kanyang overall dimensions ay meron tayong 1,950 by 825 by 1,105mm. And of course, nabubuksan din yung kanyang pinakaupuan doon sa pillion ride para kung maglalagay ka ng ilang papeles ay pwedeng-pwede naman po. So, sa mga nagtatanong, magkano nga ba ang presyo netong Bristol Assassin 400? Ito po ay nagkakahalaga ng 298,000 pesos. Opo, tama na narinig niyo. Sa halagang less than 300,000 pesos ay meron na kayong gantong kasiksik at liglig na specifications na makikita nyo sa isang motorsiklo. This is the lightest naked sport bike na makikita nyo ngayon sa market. It can also offer stability at high speed. We have EFI system, dual channel ABS, may sporty tires, TFT panel display, all LED lights, all at the same price point. So para sa inyo, netizens, sulit ba ang Bristol Assassin 400? I-comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your thoughts below. Para sa mga motorcycle helmets, accessories, top box, side mirrors, etc., i-check nyo po yung aming Facebook page, Nedi Shop. At available din po kami sa Shopee, Nedi Shop. Follow nyo na rin po ako sa aking mga social media platforms like TikTok and Facebook, Instagram. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ted Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye.